Alright, mega mega love shout out Mabsat. Malinaw na malinaw lahat ng paratang makukumpirma, hindi lang haka-haka, may mga detalye ng hindi maikakaila. Diyos ko Lord, Rudy, ano to pag-usapan natin? Hi! Attorney Enzo, pasok. If it is invalid, we promise a tenfold refund. Huwag kalimutan This mag-like and denture- subscribe, Mabsat. Alright, here we go. May nag-aaway mga Mabsat. Diyos ko Lord. Kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ngayon po, para lang malinaw sa publiko, nasa ang bahagi na po tayo ngayon dito sa ICC case natin? Ano na mga pinaghahandaan po ninyo bilang counsel for the victims dito po sa dito po sa mga inihaing reklamo sa dating Pangulo? Inaantay natin yung decision ng pre-trial chamber tungkol dun sa may confirmation of charges. No? Ini-expect natin yan na mangyayari anytime now and before matapos ang buwan ng Abril. No? Kung i-confirm yung charges, ang expectations... O ano, di ba April din? April, kailan ba? April 25 ba? Tapos kay Sarah, April 14, April 15. Diyos ko Lord, ako sabay na sabay yung magkama. Diyos ko Lord. Ng mga taga-ICC ay mag-uumpisa ang trial. Pinaka-mabilis na siguro mga Oktubre, no? 6 months. Or baka 8 months. So baka early next year. Oo, posibleng mag-start yung trial kung ma-confirm yung charges by October. Pero may possibility din po ba na mas mapahaba pa yung deliberation process na ito? Meron lang 60 days na palugit na mag-decide yung pre-trial chamber. So mga end of April talaga yung ini-expect natin na pagpapataw ng decision. Opo. Kayo po sa hanay po ng mga counsel for victims nito pong mga charges natin sa dating Pangulo, paano niyo po pinaghahandaan ngayon ito pong paparating na kung sakali magtuloy po ito sa trial on October? Kasi we were just appointed end of January. So nagkaroon lang kami ng access sa lahat ng mga filings, sa lahat ng ebidensya ng prosecution after we were appointed. So talagang gabundok yan. So talagang binabalasa namin yung mga ebidensya. At the same time, pinapag-aralan namin lahat yung proseso. At kinakausap din rin namin yung ating mga biktima. Oo. Attorney Joel, kayo po, you were there during the confirmation of charges. Sa tingin niyo po ba papabor sa mga biktima yung magiging desisyon ng ating mga hukom sa ICC? Ano pong tansya niyo dito? Wala akong kaduda-duda na all the 3 charges will be confirmed. No? Nakita ko yung ebidensya ng prosecution. Walang kaduda-duda. Nakita ko rin yung proseso kung gaano sila ka-detalyado sa pagkalap ng ebidensya. So talagang tingin ko mako-confirm lahat yung 3 charges. Oo. Kung sakali po na magkatotoo yung sinasabi nyo ngayon Problemado na si ma-confirm Beto, yung tsaka si charges, Bongo. meron pa po bang mga posibleng hingin yung prosecution dito po sa mga biktima? May mga posible din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution, no? Habang hindi pa nag-uumpisa yung trial. At itong proseso nga itong between the confirmation of charges and hanggang sa umpisa ng trial, ito yung panahon para mag-disclose pa rin ang prosecution ng mga ebidensya na bagong nakalap niya sa Defense Counsel. Attorney, I understand confident kayo na mako-confirm yung 3 charges. Pero kung sakali, umabot sa point na baliktad yung naging desisyon ng ICC, ano po yung mga options ninyo? Pwede namang i-apila yung decision. At kung yung decision ng pre-trial chamber ay sabi prosecution, kulang yung ebidensya nyo, kumalap pa kayo, so nandun din yung option na kumalap pa ng additional evidence yung prosecution. Ano pong evidence kaya yung pwedeng makatulong? Ang dami ng mga biktima na hawak po ninyo, hindi po ba?
Oo, marami yung so far 539, no? Agoy. Pero hindi naman lahat yun mga testigo kasi iba yung victims who participate and yung mga testigo ng prosecution, no? Pero ang alam ko, maraming testigo yung prosecution. Nakalap, meron pang mga insider, no? Yung mga talagang yung sinasabing parte nung pagplano at pag-execute nila ng mga killings na yan. So, confident talaga ako na confirm yung charges. Susugan ko lang yung tanong ni Maricel, attorney, kung sakali na hindi ma-confirm yung charges, so ang mangyayari ay diretso po mapapauwi na dito ang dating Pangulo? Ganun po ba agad yun? Ganun kabilis yung process? Naku po, hindi. Well, didesisyonan din yun ng pre-trial chamber, no? Dahil depende kung sabihin nilang kulang yung ebidensya, so kumalap muna kayo ng additional evidence. So, pagtatalunan pa yon kung pauwiin ka agad or mag-aantay ng proseso para yung prosecution ay mag-hind pa ng additional evidence. Paano po, attorney, yung ibang mga sinasabi nilang kasabwat? Iba yung term nila, no? Yan! Not kasabwat. Pero yung Kasabwat. ibang mga na kasama Bato at saka bongo. sa Napangalanan. listahan. Saka po, problema sa bato niyan. Ano na yan? Rudy. Ito yung mga co-perpetrators natin. Oo, natin. perpetrators. Yung 8 na pangalanan na, no? Apilans. Iba yung proseso sa kanila dahil kailangan din na magpakita ng substantial grounds, no? Sa isa-isa sa kanila, no? So kailangan magpresenta ng ebidensya yung prosecution sa participation ng bawat isa, no? So kailangan munang mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila at kailangan muna silang maaresto para mag-umpisa yung proseso laban sa kanila. So yung pagiging co-perpetrator, hindi siya, o iba to sa pagiging accused? Magiging accused sila kung mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi natin alam, no? Kasi confidential yan. Yes. Kahit kami, hindi namin alam kung may warrant of arrest na in-issue laban dito sa co-perpetrators. Attorney Joel, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung hindi ma-confirm yung charges, di ba pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung co-perpetrators niya, hindi automatic na Absuelto. absuelto dito sa mga Hindi. kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yon? Tama yun, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yun, papabor lang kay... Lalo yung tinatakot. Si Bato, kahit napawalang sala si Digong, yung mga corporators nila, Diyos ko Lord, ako po ba to? Isa pa nga, Diyos ko Lord, isa pa. Kahit hindi ma-confirm yung charges, tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yon? Tama yun, no? Kung hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yun, papabor lang kay former President Kay dating Duterte. Pangulo, oo. So iba yung liability ng co-perpetrators na 8. No? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din. Ganon? So pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat. So even if hindi ma-confirm ang charges, kung magdesisyon po ang mga hukom na maglabas ng warrant of arrest, they have to be there. They have to appear before the court. Tama po yun. Yes, they have to or they will have to be arrested kung ayaw nilang presenta ng voluntaryo. Oo. May balita po ba kayo, Attorney Joel, kung nasan po ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato? Nako, wala akong balita, no?
Wala akong balita pero I'm sure nandiyan lang siya sa Pilipinas. Oo, ayun. At least ngayon mas ano na no, mas nalilinawan tayo dito sa issue kasi ang ine-expect ng ilan pagka na hindi na confirm yung charges, automatic uwi, hindi pa po pala. Mga gaano po katagal yung magiging desisyon na pagtatalo ng mga hukom kung pauuwiin o hindi pauuwiin? At saka bakit ganun po yung sistema? Eh kung hindi na confirm ang charges, ibig sabihin 'di ba, absuelto dapat ang dating pangulo. Ba't kailangan pang pagtalunan po kung pauuwiin? Kasi po pwedeng sabihin ng hukom na kulang yung ebidensya, so prosecution, kumalap ka muna ng ebidensya na additional. Ganun pala. Pero attorney, yung 8 na co-perpetrators, kung wala pa sila for example na arrest warrant, pwede pa rin ba silang ipatawag ng ICC para maging testigo doon sa kaso against former president? Kung sila ay akusado, hindi sila pwedeng gawing testigo ng prosecution, no? Dahil mayroong tinatawag na right against self-incrimination, no? Pero kung hindi sila akusado, pwede sila ipatawag, pero meron din silang right against self-incrimination. So parang hindi rin sila makakapagsalita. Oo. Para lang di po malinaw sa publiko, sino-sino po yung mga co-perpetrators aside from Ay, Senator naku po, Bato? sino-sino Walo nga ba po yan? ito eh. Sino-sino sila, Attorney Joel? Si former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, si former Presidential Assistant now Senator Bongo, Nakapaw. tapos meron yung mga dating PNP chief, no? Hindi ko maalala yung mga pangalan pero at least 2 yung former PNP chief ang Bayalde, kasama doon sa Ato de la Rosa. saka yung ibang ranking police officers sa Davao. Bunyog! Halik! Mga co-perpetrators, Diyos ko Lord, hindi ligtas kahit maabsuelto si Kan, si Digong mga kabsat, nakapagsaklap nun. Nako, tuluyan ng magtatago, Pulong. Ha? Tuluyan ng magtatago si Bato. Kaya pagsabihan mo, Diyos ko Lord, nako po, ang tagal naman nila mag-reunion, nakakainip na. Ayun nga, ayang Batman, no? Ang tagal ng reunion nila, Diyos ko Lord. Shoutout, Desert Spring. Mega love shoutout, kabsat. Nako po. Hindi nila magugustuhan to, Diyos ko Lord. O siya, next topic tayo, kabsat, again. Sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. Next topic tayo, kabsat. Here we go.